Nandun din sa panukalang batas na magtatag ng mga old age homes, no? May provision po yung panukalang batas for the elderly, for the sick, or otherwise incapacitated parents in every province and highly urbanized city na siya pong magiging obligasyon ng Estado sa mga elderly po, no? So may paglalagakan kung sakaling nga sila inabandona ng kanilang mga sariling anak. But already kasi ako, I would beg to differ dun sa inyong stand, Doktora, with due respect, ano? Dahil kasi ito'y nasa batas na natin. Article 195 of the Family Code already says na explicitly na parents and children, no, may order of persons who are obligado ka to support each other, no? Parents and their children. Base po sa Family Code, ang mga anak talagang obligado, bound by law, to provide support to their parents when they are in need. So sa akin pong palagay, pinalalakas lamang nitong panukalang batas si Senator Ping Lacson yung obligasyon ng mga anak sa ilalim ng batas. Nasa batas na nga po natin yun. Parang it's fleshing out, no? Na talagang kapag na may punitive na pag-alam nung, kasi it's one thing na nandun na po ako I get your point, palakasin po natin yung family structure po natin, pero hindi po natin mapagkakaila na meron po, ngayon, na meron po talagang, nakapunta po kasi ako, at saka madalas kong tawagan ng mga wala pong konsitahan na naghahanap po in their senior years ng tutuluyan. Na talagang kulang po yung paglalagakan at napakamahal po ng ng assisted living at kulang po yung mga LGU ng mga home for the aged nga po, but sa akin po, I beg to differ with due respect because already it's nasa batas na po natin yan at ang layunin ng batas bilang siguro hindi ko alam kung deterrent po yan na malaman nila na under the law, maaari po silang paparusahan kapag nangangailangan na po yung kanilang magulang, ay saka po nila tatalikuran at aabandonahin. Doktora, what do you think po? I agree with you, ma'am. That is really correct, no? Tama, that's already provided for by law. Ang atin lang sigurong tingnan is when the law was created on the responsibility of our children, no? Sa ating mga kabataan na alagaan ang ating mga nakatatanda. We have to also think the demographic shift and the change in times na karamihan din naman sa kanila ay walang kakayahan So isa yan sa dapat natin tingnan. Paano natin i-strengthen yung kakayahan ng mga kabataan, ng mga kapamilya na maalagaan yung kanilang mga nakatatanda. Pangalawa din, kailangan din naman natin tingnan ang kakayahan ng Estado. Because again, because of this change, the demographic shift, the economic strain, kailangan mag-come in din ang ating Estado, the government, no? But again, kung yan ay gagawin natin sa lahat ng probinsya o munisipyo, maglagay tayo ng home for the aged, pag-aralan din natin, una, kaya ba natin? So, infrastruktura at yung manpower. At sino naman ang magpapa-operationalize niya ng LGU ba? May kakayahan ba ang LGU? So, lahat po yan dapat gagawin natin to establish these homes for the elderly sa kailangan po na doon sa mga wala talagang mapaglagyan sa kanila at sila ay talagang kinalikuran ng kanilang mga kabataan. But in so doing also, we want to discourage families to just leave their older persons in the care of the facilities. So, medyo masalimuot yan and it really requires a lot of planning, a lot of engagements, and a lot of, kumbaga, pagkakaintindihan, paano natin pagtutugmain lahat yan without really sacrificing one for the other.